Isang magandang gabi mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Love trip muna tayo mga kababayan ha. Kasi abay ito naman si Aling Franz Castro mga bayan. Abay parang naging ulyanin na mga kababayan. Naging ulyanin na itong congressman na to kasi nanawagan na sa kanyang mga tropang congressman at ang sabi niya ay, Beshi, pumirma na kayo at nang makasuhan itong isang vice-presidente na kung saan ang mga ginagawa daw ay kababalaghan at anomalya sa gobyernong ito. Aba, nagkaroon na yata ng saltik itong alin na to mga bayan na kasi nga sunod-sunod naman kasi yung karma-karmelations na kanyang nangyayari sa kanyang buhay. Yung problema kasi, wala naman kasi sa ayos, no? Wala sa wisyo ba, yung mga pinagsasabi niya, talagang suplak siya sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga solid supporters ng mga Duterte, mga babayan. Meron ako ipapakitang video, mga babayan, ha? Kayo na lang pong humusga, tila ba'y parang naging commercial itong, parang naging commercial si Franz Castro dahil sa kanyang katangahan itong kasama niya pa yung tatlong mga makabayan black na si Raul Manuel, si Brosas at itong si Franz Castro mga bayan. Nakakaya itong mamang ito, itong Ali, no? Nakakaya kasi ewan ko lang kung may pamilya ba to. Parang naging saltik na no? Hindi mo ma-explain ba anong nangyari sa congresswoman na to? Para bang nasaliban nata ng masamang espiritu mga kabayan, nagmukhang tanga. Eto lang naman yung video papakita ko sa inyo, talagang wala no? Na frustration siguro itong mga nangyayari kasi parang hindi na yata alam na mananawagan kay December na naman, tapos na po yung ano nyo dyan sa kung mabubuwag na kayo. Yung inaasam-asam yung impeachment, hindi na yan uusad kasi nga magtatapos na itong taon na to, yung 19th Congress, papasok na yung January, February, magkakaroon na ng campaign period para sa 2025 election. Paano na ngayon yan, Aling Olyanin, talagang hindi ko tululubayan itong mamang ito kasi nakakahiya naman kasi yung mga pinagagawa niya. Akala niya siguro maraming natutuwa sa mga ginagawa niyang mga ganyang klaseng, ewan ko, hindi mo maintindihan. Ito ba'y epekto na epekto na ba ito ng kanyang kaso? Kasi convicted man to, parati natin sinasabi yan. Tapos ngayon, para bang natataranta na siya. Makikita naman sa pagmumukha niya mga bayan na para bang hindi na siya mapakali ba. Nalalapit na siguro. The end is near na siguro. Hika nga, kung kakanta tayo, para bang, ano yung tawag yun? Yung kanta na yun. The end is near. Natatawa ako kasi love trip no? Halatang-halata no? Talagang, para bang may kinakatakutan na siya sa anumang mangyayari sa kanya pagkatapos nitong 19th Congress na to. Ewan ko na lang kung saan mapulutin itong alin na to. Hindi naman to mananalo na sa susunod na mga halalan sa 2025. Alam natin na saan katutak o ang dami na po mga kabayang Pilipino natin ang ayaw na sa kanya. Yung nandyan lang naman itong mga membro ng Tuwadcom. Kasi sila lang naman dyan ang mga, alam niyo yung nagkakasundo. Sabi pa nga dyan sa video, may briber daw sila na group chat. Eto na po yung video mga bayan panoorin natin na ang katangahan ng isang, alam mo yung elected ka, pero nasa makakaliwang grupo kapanig, tapos ngayon, feeling mo entitled ka, ikaw yung mas makapangyarihan, ikaw yung inaasahan o ikaw yung sinasaluduhan ng taong bayan. No? Kung ako yung pamilya nito, mga bayan, mahihiya talaga ako kasi kita mo sa pagmumuka, tumatawa na hilaw. Tumatawa na hilaw na hindi niya alam kung siya ba ay nagjo-joke o siya ba ay talagang dinadaan niya na lang sa script niya, wala namang naniniwala. Sige nga, ito na po yung video mga bayan. Panoorin natin itong kahumhangan, itong may saltik na siguro, ulyani na siguro to kasi, grabe naman. Ito na po. Ma'am, ilan po yung sa minority na nagpahayag ng support to sign? Hindi mo na namin sabihin na kung ilan, pero nagpahayag na sila na susuporta sila.
Kasi yung iba sinasabi wala rin silang natanggap na yung kung mismo pipirmahan nila. Meron ba kayong pinakalat na gano'n? Yes, oo. Na-send na namin yon yung, meron kasi kaming GC, Viber. So, na-send ko na yon personally, kasama nung endorsement form. Walang physical copy. Digital lang. Oo, digital lang. Well, mga beshi kong kongresista, mga kasamahan natin, panahon na para panagutin natin si Vice President Sara Duterte. Ito lang yung democratic, constitutional na paraan para matanggal ang isang highest official na talagang may ginawang kababalaghan or anomalya sa pondo ng mamamayan. Kaya pirma na kayo. Talagang may ginawang kababalaghan or anomalya sa pondo ng mamamayan. Kaya pirma na kayo. Oo, di ba mga kababayan? Parang nagmamadali na no, itong si Franz Castro na ipapatanggal daw niya itong si Ma'am BP Sara Duterte sa posisyon. Abay, isipin niyo mga kababayan, paano nyo nga matatanggal, ha? Ma'am Franz Castro, itong mamang ito may respeto pa rin ako nito kasi nga may edad na. Pero paano nyo nga mapatatanggal itong si Ma'am BP Sara Duterte? 32 million lang naman ang bumoto niyan. Saan ka makakakita na walang ibang politiko na nanalo ng 32 million tapos mananawagan ka na tatanggalin mo or ipatatalsik mo bilang pangalawang pangulo dahil nga sa issue ninyo na confidential funds? Grabe naman itong mga tuwadkom na itong mga congressman. Dito nyo makikita mga bayan na talagang desperada na. Yung galawan nila kumagay, malapit nang matapos. Kaya nga siguro, gusto na talagang paalisin o talagang gusto na nilang madaliin. Tingnan mo, ang pagmumuka. parang, dali na. Tara, iboto nyo na ito. Magpumirma na kayo dyan. Kasi, malapit na Hanggang dito na lamang mga bayan, ha? Ako'y natatawa lang ako kasi itong alin na to talagang desperada na po talaga yung galawan mga kababayan. No, the more po na inaapi-api ninyo itong si Ma'am BP Sara Duterte at ang mga Duterte, ito po ang tatandaan ninyo. Mamahalin at mamahalin yan ng taong bayan, lalong-lalo na yung mga solid na 32 million na bumoto ng mga DDS supporters, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat and God bless us all.